Hello everyone! For today's video ay pupunta tayo sa Shinsekai District. After dito ay aakyat tayo sa tallest building ng Japan, ang Abino Haruka's Building. Andito na tayo sa Shinsekai District. Shinsekai in English means New World. Na-develop daw ito before World War II. Iba't ibang masasarap na pagkain din ang nandito. At dito rin matatagpuan ang sikat na Tsutenkaku Tower. Na-construct nga pala ang Tsutenkaku Tower noong 1912, after daw ng Paris Eiffel Tower. Ang tower na ito may 103 meters na taas at may main observatory na 91 meters ang taas. Maganda din sanang akyatin ang tower na ito, pero kulang kami sa time kaya hindi na namin sinubukan. Nandito naman kami ngayon sa Abino Haruka's Building. Ito yung tallest building ng Japan from 2014 to 2023. Kung ang Umeda Sky Building ay aabot sa 40 floors, ang Abino Haruka's Building naman ay aabot sa 62 floors. Kasalukuyan kaming nandito sa 16th floor. At kahit dito pa nga ay sobrang taas na. Meron ding mga puno dito at iba't ibang halaman. At medyo mahangin din. Kitang-kita dito ang buong paligid dahil clear yung mga walls. Medyo nakakatakot nga din sa area na to. Yung tipong parang hinihila ka sa baba. Medyo nanginginig talaga mga tuhod ko. Maganda rin tumambay dito at mag-chill-chill lang habang nanonood sa mga tanawin. Ganito yung itsura ng Haruka's Building at kasalukuyan kaming nasa gitna. Ang admission ticket papunta sa taas ay nagkakahalaga ng 2,000 yen or 700 pesos. Sasakay na kami ngayon sa elevator papunta sa 60th floor. Medyo kinakabahan na nga kami sa mga oras na to, yung tipong parang sasakay ka ng roller coaster. Ayan, at papasok na nga kami sa loob ng elevator. Grabe nga ang pagkahawa ko dyan dahil sa sobrang kaba. Para ka kasing sasakay sa spaceship. Yung tipong papunta ka sa outer space. Makikita mo kasi sa taas yung pagtakbo ng elevator. Para na kaming palipad nung time na yan. At makikita din kung ilang meters na. Nakakakaba at nakakabingi yung takbo ng elevator. Medyo mabilis. Hindi namin namalayan na nakaakyat na pala kami. Dito na? Uy, wait lang. Naiwan ako. Oh my God! Grabe yung excitement namin ng mga time na yan. Tuwang-tuwa talaga kami. Parang mga laruan lang yung mga building sa baba. Grabe, makikita mo talaga buong paligid ng Osaka. Yung mga trains at sasakyan ay parang mga laruan lang. Sobrang nanginginig ang tuhod ko sa mga oras na to. Naglibot-libot na nga din kami dito. Hindi ako makapaniwalang nakaakyat ako sa building na to. Wala talaga ito sa plano. Buti na lang dumaan muna kami dito bago umuwi. Kasi ngayon na nga yung last day ng gala namin dito sa Osaka. Nakakatuwa talagang tingnan yung sa baba. Grabe, kahit yung mga buildings parang ang liliit lang. Meron din pala itong hanggang 4th basement. Ang 2nd basement ay connected sa mga train stations. At ang 3rd and 4th basement ay parking lot. Meron din daw itong department stores, university campus, hotels, restaurants, at sales offices. Kaya ang lawak niya talaga. Ito nga pala si Abino Bear. Siya yung mascot na symbol at logo ng building. Ang cute niya. Nandito na nga kami ngayon sa pinakatuktok ng Abino Haruka's Building. Ang swerte namin at nagkataon na maganda ang weather at maganda ang sunset ngayon. Ito nga yung tinatawag nilang heliport tour dito sa Abino Haruka's Building.
Meron ka lang 25 minutes para mag-video at mag-picture dito sa taas at magbabayad ka ulit ng 1,500 yen. Sobrang sulit dito. Sobrang ganda ng sunset. Ito yung best picture ko. Itatry ko naman ngayon ang tinatawag nilang bungee jumping VR. Nagbayad ulit ako ng 1,000 yen. May fear of heights ako pero gusto ko siyang itry. Kasi in reality, hindi ko talaga siya kaya. Gusto ko lang din i-challenge yung fear of heights ko. Pinasuot niya nga pala ako ng VR goggles. Ito yung makikita kapag suot mo na siya. Para ka talagang tatalon sa building na to. In-explain nga niya sa akin kung ano yung gagawin. Buti na lang marunong mag-English tong hapon na to. Ready? Walk! Walk. Okay. Okay. You're going to... Sa mga oras na to ay para na akong tumatakbo. Para lang akong tanga dyan pero iba na yung nakikita ko. Kaya nga natatawa sila sa akin habang tinitingnan nila ako. Kahit hindi totoo ay kinakabahan din ako sa mga oras na yan. Parang totoo yung nakikita ko sa goggles na suot ko. Pinapatingin niya nga sa akin yung buong paligid at sobrang nakakalula. Pinatingin niya din sa akin yung sa baba at doon na talaga ako natakot. Kasi makikita ko na yung tatalunan ko. 300 meters, sobrang taas. Para sa may mga fear of heights na katulad ko, mas okay na itry nyo ito. At least, hindi ka naman talaga mamamatay. Grabe nga yung pagsigaw ko dyan. Para kasi talagang totoo na tumalon ako. May pahangin-hangin effect pa sila. Kaya tawang-tawa sa akin yung mga friends ko. Grabe din yung experience kahit na hindi makatotohanan. May nakalimutan pala akong hubarin. Nakakahiya yung pagsigaw ko. Tawang-tawa nga kami. At ayun nga, ay binigyan ako ng certificate na nakapag-bungee jumping ako. Pababa na nga rin kami sa mga oras na to. Balak pa nga sana naming magstay hanggang gabi para makita namin yung mga city lights. Kaya lang may hahabulin pa kaming biyahe at malayo-layo pa yung uuwian namin. May duty na rin kami kinabukasan kaya kailangan na rin naming umuwi. Dire-diretso nga yung pagbaba namin galing sa taas. At dumiretso na rin kami sa train station para mahabol namin yung sasakyan naming bullet train. Nandito na kami ngayon sa loob ng Shinkansen or bullet train. First time nga nilang sumakay ng bullet train kaya excited sila. Mahigit 1 oras ang biyahe kapag naka-bullet train from Osaka Station to Nagoya Station. Mga 3,000 pesos yung ticket. Parang pang local flight sa Pinas yung presyo. Ito yung train na hindi ka matutumba. Kasi ang ano ng takbo niya. Diba? Hindi ka galaw-galaw. Wala. It's midnight, guys. Ba't parang ang bagal na? Ang bagal pa yan. Mali yung nagsakin natin. Huh? Train lang pala nito. Mahal na ka, train lang. Agad please. Baka man yung makita. Ayun, bumibilis na, diba? Hindi ba parang di tayo tumatakbo? At dito na nga nagtatapos ang aming gala sa Osaka. Salamat sa panonood. Paalam!